Ngayong linggo, ang mabuting balita ay tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Ito ay isang napakagandang sandali sa buhay ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Sa bundok na silayan ni Pedro, Santiago at Juan ang kaluwalhatian ni Jesus. Nagningning ang kanyang mukha at ang kanyang kasuotan. Ngunit hindi ito simpleng pagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus. Ito ay paghahanda sapagkat pagkatapos ng liwanag ng bundok, darating ang dilim ng krus. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay paalala na si Jesus ay hindi lamang isang guro o propeta. Siya ang minamahal na anak ng Ama. Nang marinig ang tinig ng Ama mula sa ulap, ito ang aking minamahal na anak, pakinggan ninyo siya. Pinatitibay nito ang pagkakakilanlan ni Kristo bilang Diyos. Sa ating pananampalataya, napakahalaga ng karanasang ito sapagkat pinatitibay nito ang paniniwala na sa likod ng krus ay may kaluwalhatian. Itinuturo nito na ang paghihirap ay hindi ang huling salita. Ang liwanag ng Diyos ang may huling salita. Inaanyayahan tayo makinig kay Jesus, lalo na kapag hindi natin nauunawaan ang nangyayari sa ating buhay. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagtitiwala kapag magaan ang lahat. Ito ay pagtitiwala kahit may krus na pasan. Sa ating panahon, marami rin tayong bundok na nararanasan. May mga sandali ng ating tagumpay, biyaya at kapayapaan. Ngunit mayroon ding pagod, problema sa pamilya, krisis sa lipunan, at personal na pagsubok at paghihirap. Ang karanasan ng mga alagad ay larawan ng ating buhay. May mga sandali tayong gusto nating manatili na lang tayo sa bundok. Ngunit tinatawag tayong bumaba at harapin ang realidad ng mundo. Ang tunay na Kristiyano ay hindi tumatakas sa problema. Dala niya ang liwanag ni Kristo pababa sa lambak ng pang-araw-araw na buhay. Kung tunay tayo nakikinig kay Kristo, makikita ito sa mas mahabagin nating puso, mapagpatawad na kalooban, at mas matatag na pag-asa kahit may pinagdaraan ng hirap at pagsubok. Ang pagbabagong anyo ay paalala sa atin na ang ating buhay ay may patutunguhan. Hindi sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. Ang Diyos ay hindi lamang natin kasama sa bundok ng tagumpay. Siya rin ay kasama natin sa lambak ng paghihirap. Kaya bilang mga Kristiyano, dalhin natin ang liwanag na natanggap natin mula sa Diyos tungo sa ating pamilya, komunidad at lipunan. Sapagkat ang tunay na pagbabagong anyo ay hindi lamang nangyari kay Kristo sa bundok. Ito ay dapat ring mangyari sa ating pakikinig kay Jesus, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.